Nakikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration dyan sa Indonesian Police para naman sa tuluyang pagpapawi kay Alice Goo, ang tinanggal na alkalde ng Bamban, Tarlac. Ayon nga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, agad na ipinoproseso na yung mga dokumento para sa pagbabalik sa kontrobersyal na alkalde dito sa Pilipinas matapos na matanggap na ang impormasyon ukol naman sa pagkakaaresto sa kanya nitong nakalipas na gabi habang nasa Indonesia. Maring hanggang sa araw ng Biyernes ay maibalik na raw dito sa Pilipinas ang dating alkalde, lalo na kung matatapos na ang lahat ng mga kinakailangang dokumento. Kung sakali, agad na dadalhin itong si Alice Goo sa National Bureau of Investigation. At dito mga kabombo ay mananatili muna siya sa naturang detention facility dyan sa NBI. Ngayong araw mga kabombo, kinumpirma nga ng National Bureau of Investigation sa Bombo Radio ang tuluyang pagkakaaresto kay Goo doon sa bahagi ng Indonesia. Sa naging exclusive interview ng Bombo Radio kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, sinabi nitong kasalukuyang nasa kustodiya ng Indonesian Police ang kontrobersyal na alkalde at gumagawa na ng paraan para naman sa tuluyang pagpapawi sa kanya dito sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Nasa hawak na ng Indonesian Police. At nakikipag-coordinate na po tayo doon kung for the immediate return dito ni Alice. Ginagawa po namin lahat ng paraan na ma-turn over na sa atin. Yun lang po muna may bibigay kong information, sir. Bagian ang mga pahayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, kaugnay pa rin ng pagproseso sa pagpapabalik sa bansa dito kay Alice Goo na dating alkalde ng Bamban, Tarlac. Samantala, maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglabas na ng kanyang pahayag hinggil naman sa naturang mga development kung saan nga ay naaresto ng Indonesian authorities ang nagtatagong si Mayor Alice Goo, at yan ay matapos nga ang ilang buwan na paghahanap. Bunsod na rin ang warrant of arrest na inilabas ng Senado ukol naman dito kay Goo. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Goo, also known as Goo Hwaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Goo shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Bahagian ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng pagkakaaresto nga dito kay Alice Goo sa bahagi ng Indonesia. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagan pong balita, paugnay pa rin kay Alice Goo dahil dapat na daw siyang managot sa batas ngayong naaresto na ito ng mga otoridad doon sa Indonesia. Alamin pa natin ang kabuang detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Oras na para panagutin si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo o Goo Hwaping hinggil sa mga kasong isinampalaban sa kanya ngayong naaresto na siya ng mga otoridad sa Tangerang City sa Indonesia kaninang madaling araw. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian, masugid na nag-iimbestiga sa mga kaso ng suspendidong alkalde. Dapat managot na si Alice sa mga kasong human trafficking, money laundering, co-waranto, paglabag sa utos ng Senado at iba pa. Nagpasalamat naman si Gatchalian sa Indonesian authorities at sa National Bureau of Investigation sa mabilis na pagkilos
para madakip si Alice Go at mga kasabwat nito. Binigyan din ng mambabatas na kapag nakabalik na sa Pilipinas at pagkatapos maproseso ng NBI, ay idediretso ito sa Senado bilang ang mataas na kapulungan ang may outstanding arrest order laban sa pinatalsik na alkalde. Tiyak naman napipigayin si Go ng mga senador tungkol sa kung sino-sino ang mga kasabwat nito sa mga criminal activities at sino sa pamahalaan ang tumulong sa kanyang makatakas ng bansa. Ikinalugod naman ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagkakaaresto kay Alice Go dahil nadakip na ito magkakaroon na niya ng hustisya at kalinawan sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Samantala, inaasahan naman ni Senate Committee on Women Chairman Senadora Risa Ontiveros ang pagdalo ni Alice matapos itong maaresto ng Indonesian authorities. Nagpasalamat din ang senadora sa mga otoridad ng Indonesia na gumawa ng paraan para madakip ang suspendidong alkalde. Kino-confirm pa po namin kung kailan ang pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Basta't ang sigurado namin at na-appreciate ko yung sinabing ito ng NBI. Pagkatapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay iti-turn over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso kay Sheila Go. Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihaharap namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsischedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at mga totohanan dapat. Nadakip ng mga otoridad si Alice Go sa Tangerang City sa Indonesia. Kasalukuyan namang nasa kustodi ng Indonesian Police si Go. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Ang pagpapauwi daw kay dismissed Bambantarlac Mayor Alice Go pabalik ng Pilipinas, pinamamadali na po yan ng NBI, Bureau of Immigration at ng Department of Justice. Kaugnay niya na may nakalapang report si Bombo Kelly Cordero. Inaasahan na sa lalong madaling panahon ay marerepatriate na pabalik ng Pilipinas si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Go ayon sa National Bureau of Investigation. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay NBI Director Jaime Santiago, una na nitong kinumpirma na nahawak na ngayon Indonesian authorities sa Jatantras Mabes Polres Go. Sa Philippine National Police, nadakip umano si Alice Go kaninang madaling araw sa isang hotel sa Batam, Indonesia o partikular na sa Sendana Park Residences sa Tangerang City, Jakarta at patuloy na nakikipag-ugnayan ngayon ng Philippine National Police Attaché sa Indonesian authorities. Naglabas rin ng larawan ni Go ang Philippine National Police sa isang Zoom meeting ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa Indonesian counterparts nito para pag-usapan kung papaano maito-turn over si Go dito sa Pilipinas. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson, sa oras na makabalik si Go sa Pilipinas ay idediretso ito sa Senado na siya namang may warrant of arrest sa dating alkalde. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Go o also known as Gua Waping ng Indonesian Police diyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol and we are in close and active cooperation po sa kanila. Ito pong arrest po na ito ni Alice Go ay result po ng PNP's active coordination and cooperation po sa Indonesian National. Si Go ay nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang ng human trafficking, money laundering na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator Operation sa Bambantarlac, paglabag sa utos ng Senado at iba pa. Inaasahan rin na ibubunyag nito ang mga naging kasabwat niya sa illegal at kriminal na aktibidad kaugnay ng Pogo. Matatandaan na kinumpirma ni Sheila Go sa pagdinig sa Senado na kasama niya si Alice at Wesley Go na lumabas sa Pilipinas. Sa pagsasalaysay nito, bagamat hindi niya umano alam ang mga partikular na lugar, sinabi ni Sheila na sinundo sila ng isang van gabi sa kanilang bahay. Bumiyahe sila ng ilang oras at hating gabi dumating sa isang lugar at sumakay sila sa bangka hanggang mag-umaga at saka lumipat sa isang malaking barko o fishing boat at saka lumipat na naman ulit sa isang mas maliit na barko na kulay blue o green hanggang sa makarating umano sila sa Malaysia. Mula
mula naman sa Malaysia ay bumiyahe sila papuntang Singapore at Indonesia. Nang dumating sa Indonesia, sinabi ni Sheila na nagkahiwalay na sila magkakapatid doon. At hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang isa nilang kapatid na si Wesley Guo. Bombo Kelly? Yes, Bombo Dennis. Okay, nais ko lamang malaman saan ang diretsyon nito. Dahil last time, yung kanyang umano'y kapatid na later on nagsabi, hindi naman daw siya kapatid ni Alice Guo na si Sheila at itong si Cassandra Leong ay dinala sa Bureau of Immigration and then sa NBI nakulong. How about itong si Alice Guo? Meron na bang initial na mga binabanggit itong ating mga otoridad hinggil sa magiging pag-handle dito kay Alice Guo, Bombo Kelly? Bombo Dennis, ayon sa National Bureau of Investigation kanina sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio, sinabi ni Director Jaime Santiago na ipoprocess muna si Alice Guo sa Bureau of Immigration pagdating dito sa Pilipinas at nangako sila na ito-turn over na nila ito sa Senado. Okay, sige. Walang timetable na binabanggit kung mga kailan dahil parang binabanggit nga sa Senado ay hanggang Biyernes nila hihintayin. So, nagtutugma ba yung kanilang schedule, Bombo Kelly? Yes, Bombo Dennis, sabi ng National Bureau of Investigation sa lalong madaling panahon. So, pwedeng mamaya o bukas o hanggang Biyernes. At pinag-uusapan na rin ngayon, ayon sa Philippine National Police, kung ang police attaché na ang mag-e-escort kay Guo pabalik dito sa Pilipinas o personal itong pupuntahan ni PNP Chief Marbil o Department of Interior Local Government Secretary Abalos sa Indonesia para sunduin mismo. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!